Saan napunta ang pera ni Juan? Kaibigan, pamilyar ka ba sa tatlong mukha ni Juan pagdating sa paggamit ng pera? Alam mo bang may pagkakaiba sa ugaling pinansyal si Juan mahirap, middle class at mayaman? Sobrang simple lang ng mga pagkakaibang ito. Magtataka ka kung hindi lahat ng tao pamilyar dito. Mga simpleng diskarteng dahilan kung bakit ang mahirap lalong humihirap, ang middle class stressed out at walang oras, at ang mayaman lalong yumayaman. Kung matagal mo lang tanong ang mga ito, mag-e-enjoy ka sa mga facts na hinanda ko para sa iyo. Sabay nating hihipan ng mga kumakalat na outdated na information tungkol sa pag-manage ng pera ngayon. At, as a bonus, titignan din natin kung may pag-asa pa ba sa panahon ngayon ang simpleng Juan na umasenso at yumaman. Halika't isa-isa natin silang tignan. Magsimula tayo sa regular na araw ni Juan Mahirap. Gigising siya sa umaga at magmamadaling pumasok sa trabaho, kung swerteng may trabaho nga siya. Madalas, contractual. Minimum wage. Minsan, less than minimum pa. Masipag at matyaga naman siya. Pagtitiisa ng traffic at ang sumpong ng boss na masungit. At pagkatapos magbanat ng buto buong araw, uuwi ng pagod. Magpapahinga para ulitin lahat ito kinabukasan. Gagawin niya ito ng araw-araw para sa kapos-saktong sweldo. Tama ka, di na ito bagong istorya. Ano nga ba ang diskarte ni Juan Mahirap pagdating sa pera? Bago ang pag-iipon para sa pangkabuhayan, madalas nauuna ang Jollibee dito, sini doon, at ang silent killer ng bulsa. Bili ng kung ano-ano, kung saan-saan, kahit di kailangan. Mga abubot. Bakit? Kasi may sale, surplus, ukay-ukay, at tiyanggihan. Minsan lang at mura lang naman ang kadalasang mga dahilan, bibili kahit di naman kailangan. Ang resulta, wala pang A15 o A30, ubos na ang pera, kaya uutang na lang. Gusto naman magbago ng buhay ng mahirap na Juan, pero magpapaulit-ulit ang kalagayan niya hanggat di niya nakikitang patong-patong na gastos ang bigay ng abubot niya, na pag naipon, pwede nang puhunan sa negosyo. Pero hindi masamang tao ang mahirap na Juan. Gaya ng sinabi ko, mukha lang ng diskarte sa pera to. Marami sa atin ang dumaan din sa mentality ng mahirap na Juan, di niya ito kasalanan. Maaaring misinformed lang. Paano nga naman bukod sa di lahat nakapagtatapos ng pag-aaral, di naman tinuturo ang pinansyal na kaalaman sa eskwelahan. Madalas, ang ugali sa paghawak ng pera ay ang ugaling namamana lang. So, saan napunta ang pera ni Juan Mahirap? Dito na papasok ang tinatawag nating 1. Income at expense, at 2. Assets at liabilities. Huwag kang mag-alala, hindi economics class ng pinasok mo. Simple lang to. So ano nga ba ang praktikal na kahulugan ng income at expense at assets at liabilities? Unahin natin ang income. Ito ang perang pumapasok sa iyo. In short, income equals kita. Kapag lumabas naman ang pera, tinatawag natin tong expense. Sa madaling salita, expense equals gastos. Ngayon, ano naman ang assets at liabilities? Asset ang isang bagay kung binibigyan ka nito ng income o kita. At liability naman kung expense o gastos ang binibigay nito. Balik sa tanong, saan napunta ang pera ni Juan Mahirap? Ang maikling sagot, madalas mas maraming expense o gastos kesa income o kita ang mahirap na Juan. Maaring sa sahod o maliit na extra lang siya umaasa para sa income, samantalang kaliwat kanan naman ang pinanggagalingan ng expense. Naloko na. May pag-asa pa ba ang mahirap na Juan? Malalaman natin yan mamaya. Ngayon, tignan muna natin ang behind-the-scenes kwento ni Juan Middle Class. Sa unang tingin, okay na okay ang lagay ng middle class na Juan. Ang totoo niyan, malaki ang tsansang mapagkamalan mo siyang mayaman. May bahay, may kotse, at nakikita mo silang nagbabakasyon minsan. At kung may bagong labas na gadget, mag-a-upgrade ang middle class na Juan. Pero ang di alam ng karamihan, marami dito ay promo, hulugan, o utang sa credit card na buwan-buwan sa sweldo nakakaltas. So, saan napupunta ang pera ni Juan Middle Class? Ang maikling sagot, mas madaming liabilities, nagbibigay gastos kesa sa assets, ang binibili ng middle class na Juan. Imbes na investments na gagawa ng income, nauuna sa listahan niya ang paggagamitan ng pera, ang upgraded na lifestyle. Gusto niya ang convenience at quality sa buhay. Tingnan nating halimbawa to. Kung traditional economics ang pagbabasehan, ang kotse at bahay ay madalas na sinasabing assets. Sa praktikal na buhay ni Juan, masasabi nating outdated na ang pananaw na to. Sa definisyon natin ng asset,
ang isang bagay ay asset kung gumagawa ito ng income. Pero madalas, pagka down payment mo ng kotse, bahay o alahas, money out agad. Sa mga susunod na buwan, may babayaran ka ulit at huwag mong kakalimutan andyan pa ang insurance at tax. Money out nga naman, liabilities. Ang kotse ay nagiging asset lang kung nakakatulong siya ng gumawa ng income. Halimbawa na lang kung gamit sa negosyo. Ang bahay ay pwedeng maging asset kung paparentahan mo ito, lalagyan ng mga produkto sa negosyo or storage. O di kaya'y kung nagba-buy and sell ka ng bahay at mabibenta mo to ng mas mahal. So bakit walang oras at stressed out si Middle Class Juan? Para mabayaran ang mga liabilities, kailangang mag-overtime, kumuha ng mas maraming trabaho at maghangad na ma-promote ng middle class na Juan kung siya ay empleyado. Para sa mga professionals at self-employed, kailangan nilang kumuha ng mas maraming kliyente o projects. In short, kailangan nilang ibenta ang oras at skills nila ng higit pa sa ginagawa nila dati nung wala pang liabilities.